Hi, kamusta? So, sa ngayon, gusto kong ibahagi sa'yo kung ano ba ang impyerno. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magbasa sa inyo ng Bible. Sa Matthew 25:41. Sabi dito, pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang kampon. So pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga ang impyerno. So ang tanong, ang impyerno ba ay totoo? O yun lang ba ang mga kaganapan dito sa mundo na kung saan pangit, hindi maganda, at kapag tayo'y nagdumaraan sa mga pagsubok, tinatawag na ba nating impyerno ng buhay natin? Titingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia ay nagtuturo na merong impyerno. So maraming katawagan nito sa Biblia kung ating babasahin. Unang-una na dyan ay Sheol o Gehenna. Ito ay galing sa Hebreo at Griegong salita. Pero meron din tinatawag na libingan or grave. Nandyan din yung hell of fire. Andyan din yung tanikalang walang hanggan. At syempre, yung bottomless pit. So lahat yan ang mga patungkol sa impyerno. Dahil dalawa lang naman ang patutunguhan ng tao, kung hindi sa langit, sa impyerno. Pero nakatakda talaga ang impyerno para sa mga diablo. Pero hindi talaga ito para sa tao. Ngunit dahil sa kasalanan, yun ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay mapupunta sa impyerno. So papaano pa isalarawan ng Biblia ang impyerno? Sinasabi sa Luke 16:23, ito'y walang hanggang pagdurusa. Sa 2 Thessalonians 1:9 naman, ito'y walang hanggan kapahamakan sa harapan ng Panginoon. Sa Matthew 30 naman, ito'y lugar ng apoy, lugar na may apoy na hindi namamatay. At sa Mark chapter 9 verse 44, ito'y lugar kung saan may mga uod na hindi namamatay. At ganoon din sa Luke 16:23, ang pagsasalarawan nito, mayroong memorya doon. So bakit mayroong memorya? Hindi aalisin ng Panginoon ang memorya sa impyerno dahil walang hanggang pagsisisi roon na merong nagbahagi ng salita ng Panginoon at hindi ito tinugon ng mga nakinig sa mga nagbahagi ng salita. Na malalaman nila na dapat pala nakinig sila at sumampalataya sa Diyos. At sinasabi din sa Proverbs at Isaiah, ang impyerno ay hindi napupuno. So napakalawak, walang hanggan. May mga pagtututol sa pagtuturo ng impyerno. Isa na riyan na ang Diyos daw ay pag-ibig. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit ang Diyos din ay may hustisya. Alam ng Diyos ang dapat sa hindi. At ngayon ang pag-asa na kung tayo dapat ay maniwala at sumampalataya sa Diyos. Dahil meron pa ring hangganan ang biyaya ng Panginoon. So sino-sino ba ang mapupunta sa impyerno? Sabi sa Matthew 25:41, mga sinumpa. Ito yung mga hindi tumalima sa salita ng Panginoon or hindi naniniwala. Sabi sa Psalms 9, chapter 9 verse 17, yung mga hindi, ito yung mga tumalikod sa Diyos. At syempre, lahat ng makasalanan. Alam ko na lahat tayo ay makasalanan, ngunit dapat pa rin tayong sumampalataya sa Diyos upang malinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Hesukristo. Kaya naman sa buhay nating ito, dapat natin bantayan kung saan tayo tutungo. Dahil habang tayo nabubuhay pa, naririto ang paghahanda. Inuulit ko, dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao, kung hindi sa langit, sa impyerno. Kaya habang tayo buhay pa, tayo maghanda at sikapin natin na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Ayun lang, ingat ka palagi. God bless.